Ayan yung Godzilla head. Parang iba siya sa ina-expect ko. Nandito na tayo sa Hanazono Shrine. Bihin ko sila dyan sa harap para magdasal. Laki nung bowl ng ramen nila, kaya pala medyo pricey. Ito yung Hachiko statue na ang haba ng pila. Dahil maaga pa, dadaan muna kami dito sa big camera. Ito naman yung sa pocket seat. 57,600 yung pasok na kami. And tingnan nyo, sobrang taas. Ang haba na ng pila doon sa may escalator. Ito na yung 7-Eleven na may view ng Tokyo Tower. Ito na so far yung laman ng basket namin. So, ito. Hi everyone! I'm Mami May. I'm Daddy Gerald. I'm Gray And we, the TCL. Time check, 8:40 a.m. And paglabas namin ng hotel, sobrang lamig. Siguro dahil cloudy tsaka mahangin. Ayan yung tinihangin yung buhok ko. Tapos ang weather is 5 degrees. Ewan ko ba bakit parang mas lumalamig ngayon. Mga nakarang araw medyo umiinit na akala namin. Patapos na yung lamig. Pero ngayon lumalamig na naman ulit. So today, ang last full day namin dito sa Japan. Dahil bukas, flight na natin pabalik sa Pilipinas. And ngayon, medyo chill itinerary tayo. Iikot lang tayo dyan sa may Shinjuku area, sa may Shibuya, dahil hindi pa tayo nakakapag-Shibuya crossing. Tapos ngayon din tayo mamimili. Dapat makapamili na tayo ng mga pasalubong items. Noong mga nakarang araw kasi, nagtitingin-tingin lang kami, nagche-check kami kung saan may mura or kung ano pang mga pwedeng bilhin. So ngayon, kailangan makabili na tayo dahil nga last full day na natin at para maayos natin yung mga gamit natin, lalo na yung maleta natin. So ayun, sulitin natin ang last day natin dito sa Tokyo. Mag-ikot-ikot lang tayo, maglakad-lakad, namnamin ang lamig ng Japan. Dito tayo ulit sasakay, as always, sa Okachimachi Station kasi sobrang lapit lang nito sa hotel namin. And this time, gagamitin na natin yung Aikoha card kasi yung Tokyo Wide Pass namin ay expired na. Valid lang siya for 3 days. Una natin pupuntahan ay Shinjuku. So dito tayo sa JR Yamanote Line. Papuntang Shinjuku Station. Etong blue na train na line, pwede siya pero magko-connecting kayo sa isa pang line kasi wala siya nung direct sa Shinjuku Station. Yung train, oh. Hindi naman sa malayo sa atin. Andito na kami sa Shinjuku Station and e-exit tayo sa West Gate kasi doon daw yung exit na hinahanap ni Daddy para doon sa shooting location. Basta yung location ng anime na Your Name, Jujutsu Kaisen. JJK daw. So ito yung West Gate. Sinusundan lang namin yung Google Maps kung saan kami mag-e-exit. Pero nandito kami sa may west area. Nakalabas na kami ng station. So, actually, medyo nakakalito nga talaga kasi ang daming exit, ang daming signage. Tapos, hindi mo makita kung saan yung exit na dapat exitan mo. Kunwari, nakalagay sa Google Maps namin, B15 yung exitan. Pero wala kami makitang signage. So, ang ginawa namin, basta may makita kami exit, nag-exit na kami. Basta yung malapit sa Google Maps, kung saan may exit na tugma naman or malapit sa Google Maps, lumabas na kami kasi mas madaling i-figure out once nandito ka na sa labas kaysa nasa ilalim ka ng station. Kasi kapag nasa loob ng station, kahit saang station naman kahit hindi Shinjuku, mahirap i-figure out kapag nasa ilalim ka, nasa loob ka ng station. Kasi si Google Maps, minsan, ang binibigay na route is yung nasa taas. Tapos ang sinusundan mo sa Google Maps, nasa taas, pero nasa baba ka na station. So, ginagawa namin, umalabas muna kami ng station, saka namin i-figure out yung way namin through Google Maps. Ito na daw. Sakto pala yung in-exitan natin. Ito na yung hinahanap ni Daddy na area na pagpipicturean niya, pero sarado pa. Baka 11 a.m. pa ito nag-open. Pansin kasi namin dito usually 11, 12 pa nag-open yung mga restaurant unless 24 hours yung kainan. So, ang next namin na pupuntahan ay ang Godzilla Head. Susundan lang namin yung Google Maps as always. Lalakarin lang namin papunta doon.
Ano yan? Ayan. Dinosaur ata yan. Kita mo ba? Takbo tayo, may monster dinosaur. Dinosaur! Godzilla yan. Paano pag nagising yan? Gising Ito na. habang walang tao, magtrepad ka para makakita. Gising na nga, oh. Gising na. Lo. Ayan yung Godzilla head. Parang iba siya sa ina-expect ko. Parang iba yung itsura sa personal kaysa dun sa mga video. Dito parang hindi siya mukhang dinosaur. Yan ba talaga yon, Tadi? Next namin na pupuntahan is Hanazono Shrine. And walking distance lang din. Lahat ng mga pupuntahan namin ngayon kayang lakarin kasi dito lang sa area na to. So ipin nyo na lang sa maps. Napipin naman yung kaninang Godzilla head, napipin siya sa maps. Tapos etong shrine napipin din sa maps. Susundan nyo lang yung Google Maps. Ganun lang yung ginagawa namin. Kasi magkakalapit lang yung mga tourist spots or yung mga pwedeng puntahan dito sa Shinjuku area. Tsaka kahit maglakad-lakad ka lang dito, ang sarap maglakad-lakad. Feel na feel mong nasa Japan ka kasi parang buhay na buhay sa area na to. Ang daming tao, ang daming kainan. Ano ba yun? Tapos yung mga tawiran, Ano yung parang relay? yung isang intersection nga doon, parang mukha na siyang Shibuya Crossing kasi ano siya, pag ganun din. Tapos ang dami rin taong tumatawid. Tapos may nakita rin kami kaninang Don Quixote, yung ang laki ng ang taas na building na din Don Quixote. So ang daming pwedeng gawin dito kahit maglakad-lakad ka lang, magtingin-tingin ka lang, lalo na pag ganito na ang sarap ng weather, malamig. Nandito na tayo sa Hanazono Shrine and ito ata yung parang pinaka main hall nila. Tapos meron dito mga sub shrine, tama ba? Hindi ko sure kung ito yung mga sub shrine nila. Ayan, kasi kanina dito may pila. Tapos ang daming nagpupunta doon para siguro magdasal, ganyan. Tapos dito naman yung ano ba to? Yung hugasan ng kamay. Doon kasi kami sa likod nakapasok, dumaan, pero ito ata yung pinaka-entrance niya kasi. Ito yung Torii Gate na malaki diyan. Tapos meron ding isang entrance dito sa gilid. Yan. Tapos ito, maliit lang na area ata ha. Hindi namin sure kung dito sa may gilid meron pa. Pero parang ito na yung pinaka-main nila eh, kasi dyan sila umaakyat. Tapos mihinto sila dyan sa harap para magdasal. Di ata pwede pumasok sa loob. Hindi ko sure kasi parang merong harang. Pero ang ganda dito kung halimbawang puro bulaklak na to. Kasi, ayan no, ang ganda ng view. Tapos nag-overlap yung dalawang side ng mga puno. Marami daw tao dito kapag may festival. I think February meron, tsaka November meron. Pero kapag ganito na normal days, tahimik, kahit na nasa city siya, nasa Shinjuku area siya, ang tahimik dito parang nasa ibang lugar ka, para wala ka sa Shinjuku kasi 'di ba, napapalibutan to ng mga building, maingay, mga sasakyan, mga tao. Pero pag nandito ka na, ang tahimik nitong area na to. Bakit kaya naman yung sayaw mo? Mukha ka namang lasing. Sasakay na kami ulit ng train dito sa Shinjuku Station. Pupunta naman tayo ngayon sa Shibuya Crossing. Shinjuku. Hindi ako naka-video kanina kasi sobrang daming tao. Pero andito na kami sa Shibuya Station. Tapos dito kami sa Hachiko Exit. Ayan, Hachiko Gate, Hachiko Exit para dun sa Hachiko na statue. Ito na yung Shibuya Crossing. Tapos ito naman yung kay Hachiko. Ayan, may pila sa Hachiko statue. Tawid tayo dito sa Shibuya Crossing. Pero mamaya na tayo mag-video-video kasi hanap muna kami ng kainan. Ito, pagtawid lang nung Shibuya Crossing, dito may nakita kami yung kainan. Walang tao. Considering na ano oras na, 12:26 na. Tapos, dito na lang kami kakain. Ayan, may English translation naman. Tapos, order ka dito sa kiosk.
Nakaupo na kami. Dito kami sa second floor. Meron din silang third floor. Tapos tables dito. Pakita o yan. Sige. Tapos, eto may naka-ready na kids utensils. Meron pambatang baso, meron pambatang bowl, tapos meron tissue, and meron ding tray. Ang cute. Pati yung spoon and fork pambata. Tapos marami namang bakante and puro tables dito sa second tsaka third floor. Sa baba mga counter kasi medyo maskip, as in daanan lang talaga doon sa baba. So ito na yung order namin. Ang laki nung bowl ng ramen nila kaya pala medyo pricey yung presyuhan dito. So ito yung sa amin nagre-gray. Hati na kami dito. Tapos kay daddy naman tonkatsu. Medyo maanghang yan kaya sa kanya yan. Tapos, sharean ko na lang si Gray Gray ng noodles doon sa bowl niya. Kain tayo! Tapos, nag-offer sila kung gusto namin ng apron. So, kumuha kami ni Gray Gray ng apron para hindi matuluan yung damit namin. Kain tayo! Noodles and egg. Ito yung Hachiko statue na ang haba ng pila. Ayan. Puro mga turista. As expected, dahil nga tourist spot, itong si Hachiko statue, marami talaga magpipicture. Mamaya na lang kami may pipila dyan, mamayang gabi. Kasi, ang daming tao. Pero hindi naman ata nauubusan ng tao talaga yan. So, tiyaga na lang sa pila. Kung gusto nyo talaga na may picture dun sa harap. Ito palang Shibuya Crossing. Maliit lang siya ha. Hindi siya yung, akala ko nga yung isa talagang sobrang laki kasi may parang intersection sa gitna talaga. Akala ko ganun siya. Pero hindi. Parang lang siya, parang nga yung tinawiran natin doon, parang ganun lang din siya na maraming tao. Tapos, maraming pedestrian. Pero maliit lang siya. Nagduda pa nga ako kung yun ba talaga yung Shibuya Crossing. Pero ayun, ang dami nagpipicture doon. Lahat gusto ng picture. So, huwag nyo na-expect talaga na may solo picture kayo doon. Ang next namin pupuntahan naman is ang Shibuya Sky. Meron kaming reservation doon ng 3 p.m. And take note na kung pupunta kayo sa Shibuya Sky, 2 weeks in advance lang pwedeng mag-book. So, kung halimbawa na March pa kayo pupunta, hindi pa available yung mga dates for March. So, ano bang date ngayon? Feb 18? So, kunwari, Feb 18 ngayon. Ang available lang ng mga dates ay until March 4, parang ganon. So, i-check nyo dun sa Klook yung calendar and abangan nyo kasi nauubos yung mga slots sa Shibuya Sky. Lalo na yung mga hapon at gabi na slots, pa-sunset, nauubos siya. So, halimbawa, plano nyo pumunta ng, kunwari, March 11. Abangan nyo na siya by kunwari, pupunta kayo ng March 11. Abangan nyo na siya by Feb 25. Mag-book na kayo for March 11. Ganon. Ganon ka tindi. Pero, actually, okay lang para hindi crowded dun sa taas. Para hindi masyadong madaming tao, nililimit talaga nila yung mga tourist na pumupunta doon sa Shibuya Sky. Dahil maaga pa, dadaan muna kami dito sa Big Camera, BIC. Meron ding branch dito. Magtitingin lang kami nung mga camera, ng mga presyo. Hi! Hi, Gray Gray. Hi, Mommy. Hi, Daddy. Tagal ka dyan. Ayun. Tagal ka dyan. Hi! Pang ano talaga, no? Pang professional. So, ito, 70,400 yen yung tax-free ng adventure, ay ng combo. Tapos yung standard is 55,700. Action 6 yon. Ito naman yun sa Action 5. Yung standard, 46,000. Yung combo, 58,600. Tapos, ito yung sa Osmo 360. 51,780. Ito, meron pa isa, 70,500. Mga tax-free yun na, yung mga binabanggit ko na price.
And kailangan naka-ready yung ano nyo, passport para tax-free price yung makuha nyo. Ito naman yung sa Pocket 3. 57,600 yung standard, creator combo, 70,600. Tapos meron ding 5, Action 5 and Action 4. Mas mura to kasi mas luma na silang dalawa. Meron din sila dito mga GoPro. Oh. Pero hindi na kasi ako updated sa GoPro kung ano ng latest or anong mga changes or updates sa kanila. Pero meron silang 12 and 13. Tapos, ayan, tama. 12, 13. So, ayan yung mga price ng mga GoPro. So, ito yung Insta. Insta 360, 49,346. Tapos, may 54,546. X4 ata to, X4 Air. Yan. Tapos, ito may Insta 360 Go. Meron ding Ace Pro. Ace Pro. May Ace Pro 2. Ayan. Tapos, may X5. May Essential. May pang motorcycle. 92. Ang mahal naman. Or, ito ba yung kinadeben? Hindi, no? Ito lang yung kinadeben ata. 77,000. Yan. Hihiram na lang ako kay Deben. Kasi, parang feeling ko hindi namin magagamit. Mama-maximize yung Insta. Tapos, ito yung PowerShot V10. Pang vlog din to. Kaso, hindi ko kasi gusto yung stabilization niya. Pero, ayan yung price niya. 54,500. Tapos, pag may accessories, 59,500. Meron pang mga ganitong klaseng toy camera dito, oh. Pero parang mas mahal, 8,000. Ito ata pwede video. Tapos meron talaga siyang screen. Ang cute naman. Ayun, no, may blue, may pink. Ito, ang cute. Ay, ang mahal naman ito, 13,000. Ano to? Piniprint. Mga ganito. Tapos may mga toy camera sa taas. Ito yung mga character. Cinnamoroll, Pokacho, Pochako, Hello Kitty, Kuromi, may Shinchan. Meron pa ditong may One Piece, oh. Yung mga One Piece. Punta na tayo sa Shibuya Sky kasi 2:15 na. Mas okay na yung maaga tayo kaysa malate tayo sa schedule. So ito yung targetin natin, Shibuya Scramble Square. Again, sinusundan lang namin yung nasa Google Maps. Ito yung, ayan, Shibuya Sky. Merong mga signage dito, oh. Shibuya Sky Observatory. Merong elevator. Ito na ata yung elevator na yon. So, ito na yung elevator paakit ng Shibuya Sky. Ayan yung pila. Tapos, may nakalagay doon na today's tickets are sold out. So, ayun yung sinasabi ko kanina na mas okay na mag-book in advance, mag-reserve in advance kasi nasa-sold out yung tickets at hindi na kayo makakapag-walk-in. So, sayang naman yung punta nyo kung wala kayong makuhang ticket. 可以看后面那边，后面那边有那个，可以看到外面，这边看不到。 Pag akyat dito sa elevator, merong mga tindahan dito, mga iba't ibang, siguro mga souvenir items, ganyan. Tapos merong pahingahan dito, may mga chairs and bench. Tapos may restroom din dito sa gilid. Ito na yung parang reception area nila. 'Di ba? Ito yung elevator na binabaan namin. Tapos merong pila dito. So nakapasok na kami sa pila dito. Paakyat pa ng elevator, isa pang elevator. Tapos, naglalagay sila doon ng parang signage kung anong oras na yung pinapapasok nila. Kasi doon sa booking, may nakalagay na oras. Kunwari ito. Ayan nakalagay, 3 p.m. to 3:19. So, dapat within that time, nandito na kayo. Or else, baka hindi kayo papasukin. Or, hindi ko alam kung ililipat kayo sa next slot. Hindi ko sure ha. Ayaw namin magbaka sakali. Ito yung sa Klook. Ayan, for tomorrow na yung available. Tapos, ito na lang yung available na time slot. Puro morning na lang. Wala na yung mga afternoon. Tapos, kung magbubook kayo, ayan, for example, yan, 2 weeks in advance lang. So, kung may balak kayo pumunta ng March 4, ngayon siya pwedeng i-book. Halimbawa, March 5, kayo magbubook or pupunta, kailangan bukas abangan nyo na para makakuha kayo ng magandang time slot. Kasi kunwari, ayan, March 4, time slot, ayan, wala rin yung mga sunset. 2 p.m.
2 p.m. na yung pinaka late sa afternoon. Tapos 7 p.m. na yung next gabi na. Ayan na, malapit na kami. 15:20. Yan, meron silang note ng mga items na bawal dalhin, mga sombrero, tripods, mga bags, backpack man na malalaki, earphones. I-scan dito yung ticket. Go. Bye. Okay. Thank you. Escalator pa sa taas. Tinawag kami. Baka kailangan iwan yung ano dito. Mag-elevator kapag may dalang stroller. Pero may escalator doon sa gilid. So kapag may stroller or wheelchair, instead na escalator, parang haharangin nila kayo, tatawagin nila kayo. Dito ikot, packet sa 46th floor. So ito yung stroller parking area nila sa 46th floor bago umakyat sa rooftop. Tapos bawal din yung mga bag, so merong locker area dito. Ito yung mga bawal na items, bags, pouches, any other hand luggage, mga tripods, monopods, selfie sticks, earphones, ito yung mga possible na malaglag or hanginin, bawal. Tapos mga pagkain, bawal din. Instant camera, mga Polaroid, bawal. Camera, pwede naman as long as merong neck strap sila or pwedeng ibulsa. Pero kapag walang neck strap at masyado sigurong malaki, bawal. Or any items na pwedeng hanginin or malaglag. Nilagay ko sa separate na locker yung bag ko. Kasi yung kay daddy na backpack, sakto lang siya talaga dito. Siniksik lang talaga namin. Di namin sure kung merong mas malalaking lockers kasi yung mga luggage nandoon. Kami sa 46th floor. Papasok na kami and tingnan nyo, sobrang taas. Hi, Gray Gray! Wow! Hindi ka scared? No, si daddy lang scared. Si daddy scared, no? Takot kasi si daddy sa heights. Ayun sa baba yung Shibuya Crossing. Sibuyal. Hi, Gray Gray! Paakyat na kami sa escalator. Ang dami. Meron ditong isang malaking area na may fake grass. Tapos may mga tumatambay dito. May mga nakahiga nga, nagpapahinga. Si Gray Gray kanina, dyan lang siya naglalaro-laro, tatakbo-takbo. Tapos dito napansin namin, may mga nagpipicture dito. May something dito sa gitna. Parang compass ata yan. So ayan, nakasulat, Geo Compass, look around and imagine the world beyond. So compass to. Ayan, ito, dito yung Manila, nakatutok. Jakarta, Manila, Kuala Lumpur, Singapore, Manila, Taipei, Hong Kong. Japan. Ito, may Japan dito, oh. Osaka, Fukuoka, Bangkok, ito Seoul. Ano, Pilipinas? Nandito sa Pilipinas yung nandito Manila. Ito Pilipinas to? Yes. Nandito pa yung iba, may Shibuya, Buenos Aires, Vancouver. Tapos dito, merong pila. Ay, saan yung dulo ng pila? Ayun pala. Dito pala yung entrance ng pila. Merong photo spot doon. Tapos, meron siyang pinapakitang guide. Napanood na namin to sa mga vlogs eh. May pinapakitang parang orientation or rules sa pagpila. May yan yung may oras lang, di ba? 30 seconds. 30 seconds lang ata. Ito yung pila right now. Ilang tao yan? Siguro mga 15 na tao. Pero naka-group-group naman yan. Like couple, may family. Tapos ito yung pinaka-entrance. Pag ganon. Filipino lang tayo. Sick person, one shot. Okay. One family, one shot. Okay.
After one shot, you can take photo with the camera, and smartphone. Okay. Each other Okay. or selfie Okay. because we Nay, gusto kayong picture naman ni Kuya ng isa-isa. Hi! Nandito kami sa cafe. Dito yun sa 46th floor. Pagbaba. Sundan nyo lang yung mga sign papuntang cafe. Tapos, ayan, ang daming kumakain. Kaso, walang bakante. Wala kami makitang bakante na upuan or table and chair. May mga naka-reserve. Ayan o. Kahit dito, sa parang lounge, may mga tao, ang dami. Merong mga designs dito, mga decors na umiikot. Ano yan? May hangin ba? Kaya umiikot? May mga columns dito nakalagay east. May view dito ng Tokyo Skytree and Tokyo Tower. Ayun. Ay, ayun, yun yung Skytree. Kita ba? Hindi kita sa camera. Ayan, 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 ayan. Ayan. Wait lang. Ayan, Tokyo Skytree. Tapos, ito yung Tokyo Tower sa gilid. Kita ba? Ayun, Tokyo Tower. Meron din dito ang cloud hammock. Ang dami nga lang nakatambay. Nag-aabang kami kanina pa ng mababakante. Pero kapag may nababakante, may nakaabang na din. Yung mga nasa taas, nakaabang sila yung magne-next. Dito naman tayo sa kabilang side. Ito sa may north. Ito is, meron din kasi dito nakita namin tambayan. Ay, ayan din, may photo spot din dito. Pero ito, linya lang to ng mga tao. Wala talaga nagbabantay. So, kanya-kanyang pila lang. Pero dito sa side na to, ayan, wala namang pila. Siguro dahil corner dito, kaya maganda sa picture. Pero ayan, eto, meron kayong pwedeng pagpicturean dito ng walang pila. Parang take turns lang, ganyan. Doon naman tayo sa kabilang side. Ito yung side ng mga tambayan, ng mga couch. Ito, tingnan naman natin kung ano meron dito. Isang side lang din siya ng picturan. Mas walang tao dito. Dahil ba malayo to doon sa entrance, kaya mas walang tao. Kumbaga hindi siya napapansin. Unlike dito sa bungad, diyan nagsisiksikan yung mga tao. Ayan o, may bakante nga dito o. Ito na yung pila doon sa escalator shot. Ayan, yung mahabang pila. Nag-video na kami kanina, tsaka picture. Ay, wala kayong picture. Screenshot na lang yung gagawin namin. Ang nag-picture lang kami doon sa pila, doon sa corner, yung may staff na nag-a-assist. 4:51, mataas pa yung araw, and padami yung mga tao dito compared sa nung pagpasok namin. Siguro nga kasi sunset talaga ang pinaka-inaabangan dito. Tinek ko naman sa Google, ang sunset today is 5:26 p.m. Hindi ko alam kung may hintay namin, pero magpa-5 na rin naman. So, tingnan natin. Although, hindi na kami nag-expect na makakapag-solo shot kami during sunset or makakuha kami ng magandang video doon sa escalator. So, eto na yung dami ng tao. And actually, ang dami nang nakaabang dito kasi nandito yung araw. Kaya pala, ang daming tao dito compared doon sa kabila. Tapos, tingnan nyo yung pila sa escalator. Grabe, ang daming tao. Ang haba na. Ayun o, sobrang dami ng tao. Ang haba na ng pila doon sa may escalator. So parang mas maganda ata kung 3 p.m. yung time slot talaga. Kasi kapag 4 p.m., actually 4 p.m. dapat yung ibubuk ko. Kaso naubusan lang ako ng 4 p.m. Kasi sinearch ko na parang ang usual sunset dito is 4 p.m., 5 p.m., ganyan. 4 to 5 p.m. So sabi ko, para hindi kami maghintay ng matagal, 4 p.m. sana. Kaso ayun nga, naubusan ako. So based sa experience namin ngayon na 3 p.m. kami nakapasok, parang mas okay kasi nakapag-picture pa kami dito sa escalator. Parang nakailang balik pa kami. Tapos hindi pa ganun karami yung tao. Ayun nga lang, kung talagang gusto nyo na sunset, as in literal na sunset, palubog yung araw. Ang ganda kasi talaga kapag palubog yung araw based sa mga videos. Yun nga, expect na maraming tao talaga. Pero kami kasi, mas okay sa amin yung hindi masyadong madaming tao dahil nga may kasama kaming bata na mainipin sa pila. Kanina nga lang, naiinip na siya na pabalik-balik daw kami. Paano pa pag ganyan? Mahaba yung pila. At syempre, parang sa first shot, swertihan kung makuha niyo yung gusto nyong angle, yung gusto nyong video. Pero kung hindi, again, so pipila kayo, mahaba yung pila. Syempre yung sunset, mabilis lang yan. Mga ilang minutes lang, magagabi na. Pero kung ang target nyo talaga ay sunset hanggang pagabi,
ayun, best time is 4 p.m. para hindi kayo masyadong maghintay ng matagal na magabi kasi maganda rin tayong night view dito, yung city light. So pwede kayo mag-book ng 4 p.m. tapos hintay kayo ng around 6 to 7 p.m. para isahan na sunset, may picture kayo ng sunset hanggang gabi, 'di ba? Mas sulit pag ganon. Wala naman time limit dito. So kahit buong araw kayo dito maghintay, pwede. Kung halimbawa yun nga, maaga yung makuha yung time, kung hindi kayo nakaabot sa 3 p.m., 4 p.m., at tapos 2 p.m. na available, pwede naman 2 p.m. tapos hintay kayo hanggang 3 p.m., hanggang 4 p.m., hanggang gabi, pwede naman. Walang time limit dito. And take note din pala na bawal ang mga tripod, strict talaga sila doon, mga tripod. Kahit yung maliit na suction nung Osmo Nano ni Daddy, pinagbawalan kasi parang form of tripod pa rin siya or mount, ganyan. May iba din dito, sinita na may dalang cellphone holder na may tripod. So, sinita sila, bawal. So, strict talaga sila. May mga staff na nagbabantay around, na nag-iikot-ikot. Exit na tayo. Dito yung way sa exit. Ito yung papuntang cafe. So merong mga display dyan. Tapos dito na yung cafe. Ayun no, marami pa pala dito. Oo nga tingnan nga natin. Ayan o, may mga display pala dito. Paano yan umiikot? Paano yan lumulutang? May hangin sa loob. Please do not touch. Bawal daw hawakan. May hangin dito. May hangin sa ilalim, kaya lumulutang siya. Mga feather yan. Bakit nauluwakan? Kasi baka malaglag yung hindi na lumutang. Ha? Baka hindi na lumutang. Pag natamaan siya. Malapit na. Dito sa exit yung photo counter nila in case na gusto nyo kunin yung picture nyo. 4,500 kapag naka-frame and photo. Kapag paper frame and photo, 1,500. Hindi na kami kumuha ng photo kasi wala naman siyang pinaka-souvenir. Parang acrylic lang yung lagayan. Tapos, yun nga, meron naman kaming photo kanina na 3 kami. May selfie naman. Okay na sa amin yun. Bumaba na kami, 5:41 p.m. Inagahan na namin yung pagbaba. Hindi na namin hinintay na magdilim. Kasi for sure, mamaya maraming tao. Baka mahaba yung pila sa exit, sa elevator. Lalo na hindi naman kasya lahat. Kumbaga konti lang yung kakasya doon sa elevator. So malamang maghihintayan yon. Okay. So malamang maghihintayan, madaming tao. And it would take time. Tapos, isa pa ulit, elevator, pababa. Andito kami sa may platform 58 para sa bus. Dito na siya sa labas ng Shibuya Scramble Square. Sasakay kami ng bus papunta dun sa Minato. Pupunta kami dun sa viewing location ng Tokyo Sky Tree. Naghahanap kami ng malapit dito, pero hindi ata talaga kita yung Tokyo Sky Tree, Tokyo Tower. Hindi ata talaga kita yung Tokyo Tower dito. So, biyahe tayo papuntang Minato. Merong way sa train and meron ding way sa bus. Pero nakita kasi namin sa train, connecting line. Tapos, baka marami ng tao masyado sa train ngayon dahil gabi na, lalo dito sa Shibuya. So, nag-check kami kung may bus. And sakto merong bus dito sa tapat lang ng Shibuya Scramble Square. Bus 06 yung sasakyan natin. Based din pala sa Google Maps. 34 minutes yung biyahe kapag bus. Tapos, 25 minutes ba? Or so yung biyahe kapag train. Pero naisip namin, mag-bus na lang kami para, yun nga, point to point na. Kesa pag sa train, magta-transfer pa ng line. Tapos, syempre, exit ka, o lalabas ka ng train, bababa sa elevator. Tapos, hahanapin mo pa yung next line. Kumaga, mag-i-spend ka rin ng time. So, siguro kung susumahin mo, halos same lang. At least dito, nakaupo kami. Tapos, pagbaba namin, yun na yun, konting lakad na lang. Tapos, naisip namin, baka marami ding tao kapag sa train kasi nga, gabi na. And, dito sa Shibuya, parang ang daming tao palagi.
nakababa na kami dito sa Akabanebashi Station. And actually, yung station kanina, parang mas malapit pa nga ata kung doon tayo sa isa bumaba, no? Tapos ngayon, nilalakad na lang namin. 6 minutes na lakad lang naman papunta doon sa, 7-Eleven. May specific 7-Eleven kasi kami pupuntahan. Nakita yung Tokyo Skytree. Pero madadaanan, ito ba yun? Ayun nga, ito na pala, yung Tokyo Skytree sa gilid. Ayan. Ay, Tokyo Skytree. Puro ako Tokyo Skytree. Tokyo Tower. Tokyo Tower. Ayan, mababa lang pala siya. Kaya hindi siya kita sa mga malalayo. Pero ang ganda, no? Ang ganda niya kapag gabi. Kasi may ilaw-ilaw. Although, first time lang naman namin ito nakita. Hindi namin siya nakita ng umaga. Pero kasi based sa mga pictures, sa mga video, parang feeling ko lang, mas maganda kapag gabi. Kasi may ilaw-ilaw siya. Compared sa umaga, na mukha lang siyang normal na tower na Oo, signal tower, ganyan. Dati pala, itong Tokyo Tower, yung tallest structure dito sa Japan until nagawa yung Tokyo Skytree. So, naunahan siya ng Tokyo Skytree. Meron din palang viewing deck dyan sa Tokyo Tower. So, kung gusto nyo mag-book, meron sa Klook. Ilalagay ko yung link sa description box. Pero, hindi na namin itatry. Ito na yung 7-Eleven na may view nung Tokyo Tower. Pero ayan, ang daming mga nakaabang, mga nagvi-video. Hindi ko alam kung may pila ba or unofficial na pila. So, ayan, naging tourist spot na ito 7-Eleven dito. Pero maraming photo spot yung Tokyo Tower, hindi lang naman ito. Kasi syempre, paikot yan. Marami kayong mariresearch sa TikTok na mga photo locations. So, pili na lang kayo. Pero expect nyo na marami talaga tao. Kasi syempre, kapag nasa social media na, marami nang pupunta doon. Ito nga, yung 7-Eleven, di ba? Ang daming mga tao. Pero, yun nga, give and take. Since lahat naman tayo, gusto makapag-picture na may Tokyo Tower na view. Meron naman kami nakuhang ilang video and picture. Kasi eventually, naubos din yung mga tao. Nag-alisan na. Tapos, si Gray, napicturean namin siya. Nandito na malapit kasi tulog siya nung nandun kami sa 7-Eleven. Which is okay lang kasi for sure wala siyang pasensya na magpaulit-ulit ng picture. Tapos ngayon dito na namin siya pinicturean sa malapit. Hindi ko lang na videohan. Pabalik na kami sa hotel. Doon na lang kami kakain sa may area na yon at doon kami nagtitingin-tingin ng mga pampasalubong. Tapos, ang sasakyan natin is Oedo Line. Yun yung pinakamalapit na station dito. And meron namang babaan doon malapit sa hotel, which is yung Ueno Okachimachi na station. Dito tayo sasakay sa Akabanebashi Station ng Oedo Line. Kababa na kami dito sa Ueno Okachimachi and then lalakarin na lang natin papunta dun sa sa bilihan ng pasalubong. May nakita kasi kami kagabi na mura siya, yung pinakamurang nakita namin. So doon na lang tayo bumili. So nandito na kami sa Yoshinoya. Sakto, walang tao, nakaupo kami agad. Kaya dito na lang kami kumain. Tapos ito yung order namin. Yung sa akin, set meal to ng beef. Tapos kay Gray, chicken and rice. And then kay Daddy naman, eel na meal din. Let's eat! So, ito pala yung total namin. 3,817 yen. Andito kami ngayon sa Matsumoto Kiyoshi na drugstore ba? Pharmacy. Para bumili ng mga ibang pasalubong items. Para lang naman sa amin. Tsaka sa family. Ito na so far yung laman ng basket namin. So, ito, nakita ko to kay Mami Ayek. Masarap daw. Pero para siyang matigas tapos may chewy sa loob. Ito naman, nabili na namin to before.
Tapos, eto ngayon ko lang to itatry. May nakita ako maganda daw tong mascara. Ito naman. Tapos, ito pa, mga nakikita ko lang sa TikTok. Meron na ako nitong scrub. Tapos may nakita ako lotion din. Ito ulit. Wala akong makita yung sabon. Maganda din daw yung sabon nito. Tapos, ito, mga skincare. Kasi kunti lang yung mga pagkain nila dito. Ito, mga skincare na nakita ko sa TikTok. And then, ito, may nabili na akong ganito before, except sa body wash. Ito, nabili ko ito before. Pampapabigay ko to kina sa mga kapatid ko. Ito naman. Tapos ito pa pala. Ito, nakita ko rin sa TikTok. Tapos nakita ko rin ito kay Mami Ek. Ilan lang Maganda yan? daw to. Mantapal-tapal. Ito yung, So, yan. ito yung, So, ayun, nakauwi na kami sa hotel and kailangan na namin mag-ayos ng mga gamit, mag-impake dahil bukas ay babalik na tayo sa Pilipinas. So, ang pinaka-main agenda lang naman namin today ay ang Shibuya Sky kasi meron kaming booking doon, may clock booking kami. Parang doon kami pinaka-matagal nag-stay. Parang ilang oras tayo, 2 hours ba ata tayo doon? 3 hours? Almost 3 hours siguro. Tapos ayun, nag-ikot-ikot lang naman kami sa Shinjuku, Shibuya Crossing, ganyan. And hindi pala kami nakapag-picture kay Hachiko kasi ang daming tao. Alam niyo naman wala kaming pasensya magpila-pila. So, okay na sa amin yung nakita namin si Hachiko. So, take note nyo din yon, maraming tao sa Hachiko statue. Actually, may isa pang Hachiko statue, pero sa may bandang, saan ba yung bandang Ueno? University. Sa loob siya ng university. So, check nyo yon. Masasearch nyo naman yun online. Hindi na rin namin pinuntahan kasi baka ma-out of way, ganyan. So, okay na kami doon sa Hachiko kasi nga, katapat lang siya nung Shibuya Crossing. Tsaka balak pa rin kasi namin puntahan talaga yung Tokyo Tower, which is medyo, hindi naman sobrang layo, pero yun nga, bubiyahe ka pa from Shibuya Crossing, pupunta doon sa viewing spot ng Tokyo Tower. So, mas pinrioritize na namin yon kaysa dun sa Hachiko. Since may Hachiko naman dun sa Shibuya Crossing. And yun lang, namili lang kami ng mga konting pasalubong. More on mga skincare, pang tapal-tapal, mga pain reliever, yung mga binili namin. Tsaka, wala kami masyadong nabiling mga pagkain kasi konti lang doon sa Matsumoto ba yun? Matsumoto Kiyoshi. More on kasi siya, drugstore. So, bukas sa try namin sumingit ng Don Quixote. Search muna kami kung may malapit dito. Or baka sa ibang branch ng Matsumoto, baka mas malaking branch meron. Kasi yung pinuntahan kasi namin, yun yung malapit sa hotel namin. And yun yung nakita namin na may murang KitKat. Pero lang din pala, yung limited lang, yung hindi lahat ng KitKat mura, parang ganon. So, yun lang naman, Shinjuku, Shibuya. Actually, pwede nyo rin isabay yung Harajuku. Pero napuntahan na kasi namin, Harajuku ba yung may Jijingu? Oh, pero di natin pinuntahan. Oo, pero hindi namin siya talagang pinuntahan. Parang nadaanan lang nung naghahanap kami nung Cherry Blossom. Kasi nandoon yung, anong park ba yun? Yoyogi Park. So, yun. Actually, pwede nyo nang isabay kasi magkakalapit lang sila. Shinjuku, Shibuya, and Harajuku. So, babay na tayo kasi inaantok na ako. Feeling ko malalaglag na yung mata ko. Babay na tayo. So, thank you for watching. Follow nyo kami sa Facebook, Instagram, TikTok, Threads, and please subscribe na rin kayo sa YouTube channel namin. Maraming salamat and see you sa next video. Bye-bye!